Alam mo yung pakiramdam na parang lagi kang nagbibigay pero wala ka nang natatanggap pabalik? Na parang ikaw yung laging nagbibigay ng time, effort at pagmamahal. Pero sa huli, ikaw rin yung nauubos. Kung ganito ang sitwasyon mo, baka oras na para tanungin ang sarili mo. Baka sarili mo na ang dapat mong piliin, hindi siya. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. May kaibigan ako, si Ana. Laging available para sa partner niya. Kahit pagod, kahit may trabaho kinabukasan, basta tumawag si partner. Andyan siya. Kapag may kailangan, siya ang nagbibigay. Kapag may problema, siya ang tagasalo. Pero isang bagay ang napansin niya. Habang binibigay niya ang lahat, unti-unti namang nauubos yung sarili niya. Wala nang oras para sa sarili. Wala nang energy para sa personal growth. Wala nang time para sa mga pangarap niya. At sa tuwing tumitingin siya sa salamin, nakikita niya yung pagod. Yung drained. Yung taong unti-unting nawawala ang sparkle. Sabi ni Epictetus, kung lagi kang nauubos, hindi mo na binibigyan ng chance ang sarili mong mabuhay ng buo. Masakit kasi iniisip natin. Ganito siguro ang tunay na pagmamahal, yung kaya mong ibigay ang lahat. Pero sa Stoicism maliwanag, hindi pwedeng ang love ay maging dahilan para mawala ka. Kasi ang tunay na pagmamahal nagbubuo, hindi nagbubura. Kapag lagi kang nauubos, hindi na ito love. Ito ay self-neglect. Sign number 1. Kapag lagi kang nauubos, hindi na napupuno. Kung ito ang sitwasyon mo, tandaan. Sabi ni Marcus Aurelius, a man's true delight is to do the things he was made for. At hindi ka ginawa para maubos lang. Ginawa ka para mabuhay. Para magmahal ng may dignity at para mag-grow. The Stoic move, piliin mong i-reserve ang energy mo hindi lang sa ibang tao, kundi para rin sa sarili mo. Piliin mong hindi maging empty cup na laging ibinubuhos, kundi maging vessel na marunong ring mag-refill. Kasi kung hindi mo pipiliin ang sarili mo ngayon, sino pa ang gagawa nun? Na-try mo na bang tumingin sa salamin pero hindi mo na nakikilala kung sino yung nasa harap mo? Na parang dati, masaya ka, punong-puno ng energy at pangarap, pero ngayon parang nawala yung kulay kasi masyado kang nag-adjust para sa kanya. Kung ganito ang nararamdaman mo, baka ito na yung sign na sarili mo na ang dapat mong piliin. Hindi siya. May isang lalaki. Tawagin natin siyang Mark. Si Mark. Dati masayahin. Mahilig sa hobbies, mahilig sa sports, mahilig makipagbonding sa mga kaibigan. Pero nang pumasok siya sa relationship, unti-unti siyang nagbago. Bakit? Kasi ayaw ng partner niya na lumalabas siya ng madalas. Ayaw ng partner niya na inuuna niya ang hobbies niya. Ayaw ng partner niya na masyadong madalas kasama ang barkada. Kaya si Mark unti-unting iniwan yung mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Hanggang dumating yung araw na wala na siyang ibang identity kundi yung pagiging partner. Pero sa loob niya ramdam niya, hindi na ako masaya, hindi na ako natutuwa sa sarili ko. Sabi ni Marcus Aurelius, the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Kung araw-araw ang iniisip mo ay paano ka mag-a-adjust para hindi siya magalit, para hindi siya mainis, para hindi siya mawala. Nawawala yung tunay na ikaw. Hasta ito yung masakit. Minsan iniisip natin na sacrifice equals love. Pero sa Stoicism malinaw. Ang love ay hindi dapat maging dahilan para mawala yung sarili mong joy. Kapag nawawala na yung saya mo sa sarili, ibig sabihin hindi na siya healthy. At kung hindi ka na masaya, hindi mo rin kayang magbigay ng tunay na happiness sa iba. Sign number 2. Kapag hindi ka na natutuwa sa sarili mo, kung napapansin mong nawawala na yung hobbies mo, yung passion mo, yung dating kulay ng buhay mo, dahil sa sobrang pag-adjust sa kanya, kailangan mong huminto at magtanong, ako pa ba ito? Saan na napunta yung sarili kong kaligayahan? Sabi ni Epictetus, first say to yourself what you would be, and then do what you have to do. Ang ibig sabihin, una sa lahat dapat alam mo kung sino ka. Ano ang nagpapasaya sa'yo? Ano ang nagbibigay kulay sa buhay mo? At kung hindi na aligned yung relationship mo sa identity na yon, baka panahon na para piliin mo ulit ang sarili mo. The Stoic move, ibalik mo yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Huwag mong hayaang mabura yung identity mo dahil lang sa takot na iwanan ka. Tandaan, ang tunay na pagmamahal ay nagbibigay ng kalayaan para maging masaya ka, hindi yung kumukuha nito. Alam mo yung sinasabi nilang love conquers all, pero paano kung ang love na binibigay niya, kapalit naman ay yung respeto na nawawala sa'yo?
Kung natutunan mong tiisin ang mga bagay na dati, hindi mo kailanman papayagan. Basta lang manatili siya sa buhay mo. Baka ito na ang sign na sarili mo na ang dapat mong piliin, hindi siya. Si Jenny sobrang in love. Kaya kahit paulit-ulit siyang sinisigawan, tinatrato ng mali, binabaliwala sa harap ng ibang tao, nananatili siya. Sabi niya sa sarili niya, at least andyan pa rin siya. Kahit wala ng respeto, kahit nababa na yung self-worth niya, iniisip niya na ang mahalaga, hindi siya iniwan. Pero habang tumatagal, napapansin niya, hindi na siya tumatawa gaya ng dati. Hindi na siya proud sa sarili niya. At sa tuwing tumitingin siya sa salamin, ang tanong niya, bakit ko hinahayaan to? Ito ba talaga ang love? Sabi ni Epictetus, kung pumapasok ka sa relasyon kung saan kailangan mong isuko ang respeto mo para manatili, ikaw na mismo ang naglagay sa sarili mo sa laban na hindi mo kayang manalo. Kasi walang panalo sa love na walang respeto, kahit gaano kalaki ang pagmamahal na binibigay mo. Kung kapalit nito ay ang dignity mo, unti-unti kang mabubura. Hasta ito yung masakit. Minsan, tinatanggap natin yung kawalan ng respeto dahil mas natatakot tayong mawalan ng tao kaysa mawalan ng sarili. Pero sa Stoicism, malinaw. Ang pinakamahalaga mong asset ay hindi ang approval ng iba, kundi ang dignity mo. Sign number 3. Kapag respeto mo ang kapalit ng pagmamahal mo, kung napapansin mong lagi kang minamaliit, hindi pinapakinggan, binabalewala ang boundaries mo, kailangan mong magdesisyon, tanungin mo ang sarili mo. Worth it ba ang pagmamahal na ito kung kapalit ay ang respeto ko? Totoo ba itong love kung hindi naman ako tinitingnan bilang pantay? Sabi ni Marcus Aurelius, kung ambisyon mo ay magmahal ng totoo, kasama nito dapat ang respeto. Kasi love without respect is not love, but it is dependency. The Stoic move. Huwag mong ipagpalit ang respeto mo para lang manatili ang isang tao. Piliin mong itaas ang standards mo. Kahit masakit, kahit mahirap. Tandaan, ang tunay na pagmamahal ay nagbibigay halaga, hindi kumukuha nito. Na-experience mo na ba yung lagi kang kinakabahan? Lagi kang nag-overthink? At halos wala ka ng peace of mind dahil sa relasyon na meron ka? Na parang imbes na maging safe space ang relationship, ito na mismo yung source ng anxiety mo. Kung ito ang sitwasyon mo, baka ito na ang sign na sarili mo na ang dapat mong piliin. Hindi siya. May kwento ako. Si Paul sobrang dedicated sa partner niya. Pero araw-araw napapansin niya na imbes na masaya, mas stress na siya. Kasi hindi siya sigurado kung ano ang iisipin ng partner niya. Laging may takot. May nagawa ba akong mali? May ginawa ba akong makakasama sa kanya? Kapag hindi nag-reply agad, nagpapanik siya. Kapag tahimik ang partner niya, hindi siya mapakali. Dumating sa point na kahit nasa trabaho si Paul, hindi siya makafocus. Kahit kasama niya ang pamilya niya, lutang siya. Bakit? Kasi peace of mind niya ang kapalit ng relasyon. Sabi ni Marcus Aurelius, kapag nawawala ang peace of mind mo, nawawala yung pinaka-essence ng pagiging ikaw. Kasi kahit anong gawin mo, hindi mo makokontrol ang responses ng ibang tao. Hindi mo makokontrol kung magiging okay ba sila today, kung magre-reply ba sila, kung magiging sweet ba sila. Pero eto yung masakit. Kung lagi mong isinasakripisyo ang peace of mind mo para manatili ang isang tao, hindi mo lang sila pinapahalagahan. Ikaw na mismo ang kumakain sa sarili mong kalayaan. At tandaan, walang halaga ang relasyon kung ang kapalit nito ay ang kapayapaan ng isip mo. Sign number 4. Kapag peace of mind mo ang laging nasasakripisyo, kung napapansin mong laging gulo at kaba ang dala ng relasyon kaysa sa peace at joy, baka panahon na para pumili. Sabi ni Seneca, kung ang relationship ay puro worry tungkol sa future, wala na itong essence ng tunay na happiness. The Stoic path is simple. Piliin ang peace of mind mo kaysa sa toxic love. The Stoic move. Mag-focus sa bagay na kontrolado mo. Ang sarili mong choices, ang sarili mong response, ang sarili mong boundaries. Piliin mong lumayo sa relasyon na paulit-ulit na kumukuha ng peace mo. Tandaan, mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa companionship na puno ng gulo. Love is supposed to make you grow. Pero paano kung imbes na palaguin ka, unti-unti ka namang binabagsak? Paano kung imbes na maging mas mabuti kang tao? Parang nawawala na yung dating ikaw. Kung nararamdaman mo ito, baka ito na ang sign na sarili mo na ang dapat mong piliin, hindi siya. May kaibigan ako. Si Rose, pangarap niya maging architect. Laging may vision, laging may drive. Pero mula nang pumasok siya sa isang relationship, napansin niyang unti-unting nawawala yung fire niya. Kasi imbes na suportahan siya, laging may salita ang partner niya na, huwag mo nang ituloy yan, sayang oras. Hindi mo naman kaya yan.
Na-dream mo yan pero anong silbi niyan sa relationship natin? Hanggang sa dumating yung point na si Rose, hindi na niya tinuloy yung board exam. Hindi na siya nag-apply sa dream firm niya. At isang araw na-realize niya, dati lumalaban ako para sa pangarap ko. Ngayon bumitaw ako para lang manatili siya. Sabi ni Marcus Aurelius, kung ang relationship ay hindi nakakatulong sa paglago mo, hindi rin ito tunay na mabuti para sa iyo. Kasi ang love, dapat nagbibigay ng suporta, ng encouragement, ng lakas ng loob, hindi yung nagiging anchor na humihila pababa. Hasta ito yung masakit. Minsan, tinatanggap natin yung pagbagsak kasi iniisip natin, at least andyan siya. At least hindi niya ako iniwan. Pero kapalit nito, iniwan mo naman yung sarili mong growth. Sa Stoicism, malinaw. Ang tunay na purpose ng buhay ay virtue at growth. Kung wala ka nito, hindi mo rin mararanasan ang tunay na fulfillment. Sign number 5. Kapag hindi ka na lumalago kundi bumabagsak, kung napapansin mong nawawala na yung mga pangarap mo, yung passion mo, at yung drive mo dahil lang sa relationship, kailangan mong pumili. Sabi ni Epictetus, dapat malinaw sa'yo kung sino ka, ano yung values mo at ano yung pangarap mo. At kung ang isang tao ay hindi nakakatulong para maabot mo yon, kundi sila pa ang nagiging hadlang, baka panahon na para piliin mo ang sarili mo. The Stoic move? Surround yourself with people who push you to grow, not hold you back. Piliin ang mga relasyon na nagbibigay encouragement, hindi discouragement. Tandaan, kung hindi ka lumalago, hindi yun love, yun ay limitation. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang Stoic lessons tungkol sa relasyon at self-respect. I-comment mo rin kung alin sa mga signs ang tumama sa'yo. Baka makatulong din ang kwento mo sa iba.